Itatago ko ang lumbay, basta't hawakan mo ang aking mga kamay. Ibubulsa ko ang lungkot, kukunin ko lahat hanggang ito'y ating malimot. Ipikit mo lang ang iyong mata, ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Ang sakit na iyong naipon, kukunin ko lahat at ito'y ikakahon. Wala ka nang magagawa, mata'y matutuyo at ngingiti ng pusa. Ipikit mo lang ang iyong mata, ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Hindi mawawala, hindi mawawala, hindi mawawala. Ayun na nga, what's up, Mega Manila? Casting from you live. Ay, mali sablay na naman yung aking mabababa ng volume. Sabay. What's up? Mega Manila, casting from you live from the beautiful city of Puerto Princesa. Ayun. And it's another episode ng Life and Markets Podcast. And for today, ayun na nga, let's just set the mood first. So, may mga viewers na ba ako? So let's do some lo-fi. Yung lo-fi kasi is hindi siya nakaka-copyright. So, yan ang gamitin natin today.
Hindi kasi nakaka-copyright tong lo-fi. So, maganda siyang gamitin for, ayun. Anyway, may mga viewers na ba ako? Uy! Meron na pala ako mga viewers. Hello, guys. Hello. Mark, solid. Thank you. Profitable ba, Super Trend? Every strategy can be profitable. Kahit nga magkara-cross ka dyan pwede maging profitable. Diba? Bukas na naman ang pasugalan. Ayan, bukas na naman daw. Saang pasugalan yan? Sali kami. Patambay po. Uy, si Mr. Aaron nandito. Hello, what's up? Syempre, of course, you are always welcome, Mr. Aaron Reyes. Ayan, follow nyo siya. Isa sa pinakamalulupet. Ang malupet sa. Ayan, follow nyo siya. Siya yung Aaron, yung nagsasabi sa inyo ng yung nagko-content ng sikat yan, Lord Bells. So, kapag nandito siya, ibig sabihin, sikat na din tayo. Ganun ang batayan. Diba? Ganun ang batayan ng pagsikat natin, Lodi. Kapag may tumatambay na sikat sa atin, ibig sabihin, sikat tayo. Diba? Okay ba yun? Anong agenda for today, sir? For today, Bads? Wala naman. Ito, relax lang. Maulan Kakauwi ko nga lang Nasa labas ako buong araw Ayun. Mark, grabe naman yung tawa mo, Lodi. Totoo naman yun nga yung parang kailangan yung maintindihan doon. Kasi, hindi naman siya ilalagay as a concept. Kung walang mga quantitatives na nag-aral noon, di ba? Hindi naman siya magiging available, di ba? Alam mo yun? So, pwede nating sabihin na every strategy na can be profitable. Yun naman yung parang doon. Pero of course, you need to parang yan ano ba tawag dyan? Para kasing merong one size fits all na strategy. Para siyang one size fits all. Pero of course, gaganda siya kapag tinailor-made mo for that So, does that make any sense? Pero ayun yung aking take doon. Anyway, baka maingay pala doon sa Facebook. Wait lang. Ayusin muna natin yung Facebook. Ay, okay lang pala. Ayan. Okay lang pala. So, may mga tao ba sa Facebook? What's up, Facebook people? Is there tao sa Facebook? Paano ko malalaman? Ayan. Uy, meron din. Hello. Hello, guys. Ayan. So, okay. So for today, guys, I'm very pleased to announce that Gabay is finally out sa ating merkado. So you can use it So you can use it pero ang gagawin lang is ang kapalit, syempre may kapalit. I-follow nyo ko. Yun lang naman yung kapalit nun. Napaka-simple naman ang kapalit natin, di ba? Wala namang masyadong catch, di ba? Yun lang yung kapalit nun, Lodi. Di ba? Yun lang yung kapalit ng pagpapagamit ko ng Gabay ng free. Di ba? Ang gagawin nyo lang is just go to my YouTube and my TikTok para at least tapos i-follow nyo ako. Take the screenshot. Ayun. Take the screenshot. Ayan. Tapos, ayun. I-send nyo lang dun sa aking sa akin chatbot, 'di ba? Yun lang, napakadali lang naman, alam mo 'yun. So, para doon sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Gabay, Gabay is an AI I created. Ayan, so it's an AI I created na nagpi-predict actually ng mga bagay-bagay. So, yung huling prediction niya was this one, ito. So, lumabas yung predictions at this candle actually. Ito. So, kung sinundan mo siya, makikita mo na, there will be ayan na, saktong-sakto. Saktong-sakto, Lodi. Ayan, so merong initial spike. Ito yun, ito yung predictions. Ay, hindi nyo pala kita, sorry. Ayan, ito yung predictions, Ayan, MA10 niya. Ayan, sige, lagyan natin ng MA10. Lagyan natin ng MA10 para makita ng karamihan na, So, MA10. Moving average 10. Ayan. Moving average 10. You can use this naman. Kanwari, ikaw ay I chose gold because marami kasi nagtitrade ng gold Tapos marami ring and medyo yung difficulty level daw niya sa DAO niya sa is medyo alam mo yun, medyo mataas. So
About sa EA Dev, yun yung ano niya. Because, syempre, medyo mataas yung tawag dito? Yung kanyang spreads and medyo mahirap paganahin yung mga martingale robots doon sa kanya, di ba? So, ayun. Ayun lang naman yung reason nun. Kaya sinasabi nila difficult yung gold because hindi mo pagana yung mga grid nila eh, di ba? Ayun. So, I chose gold para at least hindi na tayo pumili pa ng iba. I know that most of you are using gold. Ayun. Hindi pala sakto. Medyo off pala. Kung titignan mo, medyo off. Ayan. So, kung pataas siya, ito puro pataas lang eh. Wala yung retracement na to. So, yun yung inaabangan natin, yung retracement. Pero okay lang naman. Ayan. Ito yan. Ang problema lang is wala na siya nung mismong parang predictions mismo, yung pag-a-analyze mismo, yung parang ang gagawin na is ano bang gagawin ko? Yun ang ano doon. Yun yung isa sa parang ano doon. Ano bang gagawin ko? 'Di ba? Ngayon kasi it will force you to mag-isip pa rin, 'di ba? Kasi yung huli, kung papansinin niyo, yung huling signals, yung mga unang signals nito, ganito, ay hindi pala kita. Nasaan na 'yan? Di kita oh. Ayan, ito yung mga signals nung huli. Kaso, yan yung merong confidence level na 94. Kaso ang problema, na ano na lang eh. Alam mo yun, parang nag-aantay na lang ng signals eh. Wala nang decision making na mag-aano doon, di ba? Parang sobrang parang I'm creating ng mga tamad, parang ganun. Para ako nagpo-produce ng mga tamad, which is ayoko, yun isa sa mga pinaka parang ayokong maging ako eh. Alam mo yun? Parang ako nagpo-produce ng tamad. Alam mo yun? So, ang ginawa ko to slightly parang give it a challenge, sana, I'll give you a parang TA na forecast in the form of MA10 para at least may, kung isasakto nyo man sa mga TAs nyo, di ba? Alam mo yun? May pwede rin siyang i-fit do sa mga TAs nyo. So, that's very good. That's a very nice, di ba? And yung dating gabay, sorry. Yung dati kasing gabay is ganun din yung itsura. So, marami natutuwa doon. Ayun. Pero yun kasi is lahat yun eh. So, I'm still figuring that out. Pero mukhang pwede na siya. I hope. Ay, maging I hope lang na naman siya. 1-man team lang ako guys. So, bear with me with this stuff. But again, you can join na. You can join and access this, 'di ba? You can use it as your Confluence, you can use it as your whatever, 'di ba? By just going to the link doon sa bio ko and just alam mo 'yun. Pindutin mo lang yung link doon sa bio, then ang i-require lang sa iyo is number 1, yung email mo. Number 2 is yung screenshot. Screenshot lang ng TikTok live. Ay TikTok account na naka-follow ka, then yung screenshot din ng YouTube account na naka-follow ka din. Yun lang yung requirement, wala nang iba. Walang IB, walang kahit anong ganon. Gusto ko kasing sumikat eh. So, nagpaparami ako ng followers. So, follow nyo na ako. Sige na. Gusto kong sumikat para kunin ako ng Hanford mag-model ng brief. Yon. Kasi ang Hanford, ang natatanging brief na may bulsa. Ten. Ang core yung po. Ayan. Di daw ako nagbe-brief, sabi. May mga basher dito, may mga heckler. May mga heckler dito. OMG. Anyway, halika, puntahan natin yung TikTok natin kung may mga, birthday mo. Oy! Happy birthday! Oy, happy birthday, men. Happy birthday sa'yo. Iaano ka namin, ha? So, oy, puta, happy birthday, men. Teka lang. Anuhin kita. Happy birthday. Kaso wala yung pangalan mo, eh. Sayang wala yung pangalan mo, men. Sayang talaga. By the way, happy birthday, Rick and Morty na yung profile picture. Happy birthday sa'yo, men. At dahil dyan, ilapag mo yung Gcash mo. Ayan, ilapag mo yung Gcash mo dyan sa chat natin. Let's hope na may mag-deposit sa'yo. Happy birthday, Lodi. Happy birthday. Ilang taong ka na? Sana. Ayan na. Iyan na natin. Di ba?
ilatag mo lang. Malay mo naman, di ba? Malay mo naman, may ano sa'yo, may send ng sabihin na nating 500 pesos, di ba? O, ilatag mo lang dyan sa Google mo kung meron ka ng GCash, di ba? Yun ang sakto may piso ka dito. Wag naman piso. Baka mahak nga lang. Mahak ka ba pag pinablik mo? Mahak ba yun? Doon ba nahak yun? Oo kasi, ayaw nga baka nga man. Anyway, wala. Ayun talaga. So, i-risk mo ba yung account mo, yung GCash mo, ng 500 pesos sa possible na sa possible na ayun, anyway, okay lang yan. Ay, nako. Hey, what's up guys? Hello. Wag muna tayo mag-dev today bukas na tayo mag-dev. Mag-ano na lang tayo. Relax muna tayo, alam mo yan. Relax muna tayo guys. So, bukas na tayo mag-dev and medyo para at least hindi naman yung araw-araw tayo nagde-dev. Hindi ba ka nagsasawa mag-develop ng robots, di ba? Ako kasi minsan nagsasawa na ako di ba? Minsan alam mo yun, yung tipong, minsan nga ang ginagawa ko, yung hindi ko binubuksan yung PC ko ng mga ilang araw, ganun. Hindi, binubuksan ko yung PC ko, hindi ko binubuksan yung environment. So, hindi ko siya binubuksan, para lang, alam mo yun, matahimik baga yun, ma-align lang baga, alam mo yun, ma-miss ko lang, tapos saka ko babalik. May mga ganun akong times na, syempre, ang tagal ko nang ginagawa to, Lodi. Minsan nakakaurat na rin Alam niyo, nakakaurat. Minsan nakakaurat na rin Pero, okay lang yan, men. No problem. Ayan. Ayun. So, okay na ba lahat? Okay na lahat ng ating Actually, ginagamit ko lang tong time na to para mag-check ng kung everything is good. Kung everything is good and everything is dyan. So, ayun. Anyway, let's create some for today. Let's talk about ito yung parang gusto kong maano sa inyo ma-impart baga. Let's talk about risk. Yun lang naman Let's talk about risk on retail trading, di ba? Leverage trading, di ba? Leverage trading and ayun. Let's talk about risk. Risk. So, leverage, risk pala dapat, risk. Yeah. So, anuhin natin, di ba? I hope na kapag natapos natin tong episode na ito is medyo maging komportable na kayo on how will you put your risk, di ba? How will you put your, di ba? So, ayan. So, that's what we're going to talk about. Di ba? Ayos ba sa inyo yun, guys? Yon, may pa-signal ata si Rico. Meron ba? Wala. Ang signal niya was kanina pa. Check natin. Wala ata Yung signal ni Rico was kaninang ano to? Kanina pang 14. Alas 2 pa kanina. 2:40. So around close to 3 p.m. pa yung huling signal niya. And the signal was very unclear din naman. Although yung signal is hindi naman nag-SL. Pero mukhang ang turnout is good. Ayan So the turnout, if you took the trade, pero kasi ang hirap kunin Ako hindi ko kukunin yun kung gano'n ang itsura ng MA10, di ba? Kasi parang may hesitation pa si Gabay. And hindi rin naman umabot ng 1:7. So okay din. Di ba? 1:2. So ayun. Siguro kung kinuha mo yung 1:1, nag-BE ka na, di ba? Amen. Ayun. Pero okay lang. Antay na lang. Siguro yung sell would be a good, tingnan natin yung sell. Pero kung titingnan mo kasi, kung titingnan natin yung mga signals niya from the past, puro pababa Ayan puro deflection pa. Although ito is nag-ranging lang. Diba? Wala Ang talaga may isang pumitik na sell, tapos may isang pumitik na ito. Tapos yung mga susunod na niya is mga buys na nag-deflect. Alam mo 'yun? Mga buys na hindi tutuloy. Katulad dito, buy na hindi tutuloy. Ito is sell na medyo tutuloy. Pero may makapapansin ka kasing
parang konting retracement pa eh. Parang ang hirap naman kunin, 'di ba? Ayun. So, medyo unclear din ang market. Wednesday pa lang, 'di ba? Wednesday na pala. Wednesday na pala. Ayun ako. Ayun. Going to gold, Google Trap Trades, pre-group your signals, gold going to 235. Sabi ni Google top trades fx.org for the pre-group. And wow! Astig yan, Lodi. Bakit hindi mo ipa-billboard? Para makita ng lahat. 'Di ba? Bakit hindi mo ipa-billboard? Or better yet, bakit hindi ka... Ay, nako. Hindi, 1:1.7. 1:1.7. 1.7, di 1:7. 1:1.7. Sorry. Di ba? Going. Break the... Ba't hindi mo ipa-billboard? Nakanantipaklong ka. Yan, di ba? Sabi niya kasi gold going to 355. Ayos yan. Dapat ipa-billboard mo kung sure ka. Di ba? Ay, naku. Umabot na dito. Totoo naman eh. Okay, mag-live ka ng sarili mong hinayupa ka. Bakit hindi ka mag-live ng sarili mo? Sabi ko sa inyo, dapat relax lang. Dapat hindi tayo di ba? Dapat baby pips lang pinopromote namin dito. Totoo naman eh, baby pips lang eh. Ikaw may pa-web ka pa dyan. Alanjong yan. Alam mo yon, mag-live ka, nagpapa-billboard. Di ba? Kaya GM mo. Kuha ka ng cellphone. GM mo sa lahat ng friends mo para malaman nila, di ba? Yun, mas okay yun. Di ba? GM mo sa kanila, good morning guys. Gold is going to 2,355. Gusto pa ba yun? GM mo. Di ba? Lahat, send to contacts mo, di ba? Ito kasi yung nagpo-promote ng kung ano-ano eh. Sabi ko, bakit hindi niya ipa-billboard? Tsaka Ay, no. Ipa-billboard niya, tapos i-GM niya, di ba? Nag-chill lang kami, di ba? Nalanjo naman kayo guys eh. Masyado nyong inaan eh. Ay, nako. Nakakatawa kayo. Anyway, guys, ayun na. So, yeah. So, ayun. So, let's start na siguro sa topic natin, Kasi parang 23 minutes na tayong walang ginagawang maganda. Ay, no. Ayun na naman tayo eh. Di na naman matutuloy yung topic ko. Sinubukan ko yung last live eh. Sinubukan ko na may topic. Yung last live siguro. Sinubukan ko yun na may topic. Kaso, walang Pero okay lang din naman. At least tuloy-tuloy yung parang questions ng mga tao, di ba? Kaso wala eh. Sila eh. Anyway, ayun. So, for gold, so siguro seryosohin na natin tong gold na to. So, to make it serious, tignan muna natin yung malakihang By the way, ang ginagamit ko kasi talaga, ang favorite ko, hindi ko naman siya favorite. Kaso, ang nangyayari kasi kapag ganyan, kapag gamit mo super trend, meron ka na kasing SL agad. Yun lang naman yung reason nun. Yun lang talaga yung reason nun eh. Di ba? Yun lang talaga yung parang Yun lang talaga yung parang aking dahil kaya ko siya parang pinopromote yung yung super trend is may SL ka na, 'di ba? May SL ka na, meron ka ng di ba? May placement na lang 'di ba? Placement na lang ang hahanapin mo. Hindi na wala nang 'di ba? Hindi na siya yung tipong kailangan mo pang isipin, alam mo 'yon? Kasi minsan mas kailangan ng ganun eh. Kasi nga mas importante sana na ang iniisip na lang natin is yung plano mismo, 'di ba? Yung risk, 'di ba? Yung management natin, kung paano natin i-manage yung buong yan, 'di ba? Yun na lang sana, alam mo 'yon? That's why I chose super trend.
Because it has a sound. Alam niyo yung ibig sabihin ng sound? It has a sound placement ng mga SL natin. O sasabihin, hindi, dapat sa last low, dapat sa last high. Okay lang din naman yun, Lodi. Okay lang naman. No problem naman yun. 'Di ba? No problem naman yung ganun na na ganun mo siya titignan. Wala namang kaso. Pero syempre, we use tech to make our lives easier. And we should focus more doon sana sa mga bagay-bagay na yung nagmamatter din, di ba? Alam mo yun? Because yun yung parang ano ko doon eh. Yun yung parang yun din yung nakikita ko. Alam mo yun? Because number one is ang isang trading ang isang trading plan, siguro tawag natin trading plan, has 3 parts, di ba? Has 3 parts. Number 1 is the budget, di ba? The budget. So, how much will you trade? Alam mo yan? How much is the budget? Now, if you're going to look at the budget, same to ng concept as your operational expenses sa negosyo mo, 'di ba? So let's say that you are planning to trade for 1 month. So let's say ganon. So for 1 month, ilan ang araw sa isang buwan? We have around 30 days. Ilan ang weekdays? So we have 20 days, roughly 20 days, minsan 21, minsan 22, 'di ba? So pero meron tayong 20 days, 20 trading days, 'di ba? Trading days. The budget, yung budget natin diyan should be defined, 'di ba? That's why medyo tayo kapag yung sinasabi natin, how much yung capital natin? How much yung capital na kailangan natin, 'di ba? How much yung capital to trade? Kung iisipin mo, you don't actually need the whole capital, 'di ba? You don't actually you need a budget to stay operational. You need a budget to stay operational for the planned trading days, 'di ba? So kung 20 days 'yan, let's say ang iyong budget ay around bang magandang budget diyan? So anong magandang budget mga lodi? 'Di ba? Anong magandang budget? 40. 50 ganon? O 100 na lang. Let's say 100. Medyo madaling ma-attain ng 100, 'di ba? Okay? So 100. So yun yung anuhin mo. So you have 100 USD, 'di ba? 100 USD. So let's say that you have 100 USD in your 100 USD na budget. Now, need natin to na hati-hatiin for the next 20 trades. Bakit 20 trades? Ano yun? Lahat talaga talo? Yes. That's how we assume. That's how we assume sa natin. Ganun maging handa. 'Di ba? So let's assume that we will lose everything dito. So ibig sabihin 20 USD ay 20 days 100 divided by 20 days. So okay, fine. Ayan. So the budgeting, ayan na. So ang gagawin natin next is let's compute. So calculator, ayan. So for the calculator, so sabihin na natin 100 divided by 20 days, di ba? So that's 5 USD. Di ba? 5 USD per day. Di ba? 5 USD per day. Bakit yung iba sabi maganda raw mag-compounding? Mag-intay ka. There's Nagagalit na naman tayo, Lodi. Dapat di tayo nagagalit. Lodi. Hindi tayo magalit. Ayan. Nagagalit na naman tayo eh. Dapat di tayo nagagalit. Ayan. Masyadong malaki, ano? So, liitan natin ng 32. Ayan. Okay? So, you have 5 USD per day.
Alam mo yan? 5 USD per day. Ang liit naman ng 5 USD per day. 100 USD lang ang budget mo, Body. Para ka nagnegosyo ng 100 USD tapos gusto mo maging milyonaryo? Di tupa ka. Diba? Gusto mo maging ano? Gusto mo mayaman? 100 USD lang yung plano mong i-ano? Diba? Nag-gets nyo ako. So, okay. So, ngayon, magpaplano tayo. Kasama to doon, kasama sa plano is yung sizing mo, di ba? The sizing. So, kung 5 USD per day, yan lang ang budget mo. Ang next mong kailangang isipin is your trade size, di ba? 2 is your trade size. Di ba? Trade size. Ayan. So, sa 5 USD per day, ilan yon sa 0.1? So, pwede nating puntahan yung pips calculator. Pips calculator. Ayan. Pips calculator, bakit yung sponsored yung clinic ko? Baka virus to. Wait lang. Dito tayo. Sa my pips calculator. Ayan. So, let's say, continue to my FX book. Let us say that our currency is hindi. Okay ito. Pangit tong ganito. Hindi kita dito eh. Itong sa baby pips. Okay ba to? Ayan. So, Euro USD. Diba? The position size of 50 pips. Ayan. Calculate natin. 50 units is 0.05. So, that's not it. So, 500. 500 dapat, diba? Ngayon, inaalam natin kung ano bang sizes dapat natin. Diba? 0.05. So, dapat pala, ang ano natin ay position size. 1 lang, calculate. Kung 1 unit lang tayo, hindi. Kung 100, ano tayo, 100, ano natin is 0.01. So, ibig sabihin, 0.01 natin will be around 50 pips, 10 pips, 50 pips. Diba? 50 pips sa 5 USD. Sa 0.01 na lot size. Sa Euro USD lang yon, di ba? Let's assume na Euro USD tayo, di ba? Yun yung parang kailangan nating makita, di ba? Kaya mo yan. Boss. Ngayon to, kinokontra ako ni Flip eh. Huwag mo kontrahin, boy. Kinokontra mo ako eh. Wait lang, magano lang ako. Hipak lang tayo Okay. Gets nyo ba? Nagigets nyo ako? So, kailangan nating mahanap yung lot size, the sizing. Yung sizing natin for the account, di ba? For the next 20 trades. Para tayo is makasurvive, di ba? Para tayo is makasurvive sa next trading operations shitlabu for the next 20 days, ang kailangan natin na lot size is 0.01. Ayan, 0.01 at Euro USD at max natin na lot size, max SL is 50 pips. Malaki na yung 50 pips, Lodi Bells. Malaki na to. 50 pips sa Euro USD for day trading is big. Malaki na yan. Diba? Kasi ang gusto mo rin is mag-open ka within the day and matatapos ka din within the day. So that will be around 10 pips, 'di ba? That will be around M10, M15 ganon, M5, 'di ba? Alam mo 'yon. So that's why M5 din eh. Kasi kung titingnan mo to, so kung pupunta tayo sa Euro USD, tingnan mo yung mga ano. Ayan. Tingnan mo yung mga SL natin. 'Di ba? So let's say na kinuha mo to. Ayan, kinuha mo 'yan. Gaano kalaki 'yan? Let's say ito. Gaano kalaki to? Bang. So, this is around, ay Diyos ko po. Ano lang to? 5.9. So, 50 pips yung budget mo. Di ba? Yun yung budget mo doon for the day. 50 pips. Pero, pwede mo rin naman taasan. Di ba? So, let's say na pwede mong taasan na
Hala, nasa na yung... Hindi ito yun. Hindi ito yung gold na yun, ano? XAU USD. Ito pala. Ito ba yun? Ayun. Pwede mo naman taasan. Kasi pag tinaasan mo yung lot size natin from 0.01, yan, ginawa nating 0.02, ang max na SL na natin is 25 pips. I think that's good. Alam mo yan? I think that's good. 25 pips is good. Maraming ng wag lang mag-SL. Isipin mo, nag-work ka sa wall. No, wala. Mali yun. Because I've worked there. 'Di ba? Nakatrabaho ko yung mga taong 'yon, 'di ba? When I was nung quant pa lang ako, nung EA developer ako. So nakakatrabaho ko talaga yung mga 'yon. Yung mga pinapakita nila sa TV mga ganun is wala talaga yun. Sablay yun, men, because you always cover the risk eh. You always cover the risk. Bawal yung ginawang yun. Yung nakikita mo sa NFP sa bawal yun, illegal yun. Kasi you need to cover the risk. Laging ganun. So, yung biglang nag-bloat up, yung niya, yung trade niyang ganun, hindi totoo yun. Kasi doon pa lang, 'di ba? Doon pa lang sa mismong sa mismong pag-enter pa lang niya, kasi naka-set na yun. Hindi pwedeng mangyari yun. Nagets mo? Hindi pwedeng mangyari yun. Physically, hindi pwedeng mangyari yung ginawa niyang yun. 'Di ba? That's BS. Yun yung isa yun sa 'di ba? Actually, most of the trading floor movies naman is BS eh. Because wala na actually trading floor. That's the sad reality nung yan. Wala nang trading floor, Lodi. Everyone is 'di ba? Ang mga trading floor na lang is for bonds, for certificate of deposit, CODs, alam mo yung CODs. Ayun, mga gano'n na lang. Pero yung mga forex na makita ka nagtitrade ng gold, gano'n. Wala nang gano'n, Lodi. That's long gone. Alam mo yan, there's no market for those stuff na ngayon, di ba? Ayun. Ayos ba? Ayos ba, Lodi? Ayos ba yun, flip? Ayos ba yun, flip? Ganda ng pangalan mo, Goods. Anyway, ayan. So ngayon, ibig sabihin lang nito is, we have a plan. We have a plan for Euro USD na ang budget natin for today is 25 pips. So paano naman yun sa Euro USD? Euro USD. Ayan. So every day, you have a budget of 25 USD. Ay, 25 pips, 'di ba? So kunwari, let's say na kinuha natin tong trade na to. So itong trade na to is medyo maliit, 'di ba? Medyo maliit, 'di ba? Okay? So this will be our trade number 1. Let's say na ganun. Trade number 1, SL natin is kapalit na ganito. So 7.5. So 7.5 minus ano ba yun? 7.5 minus 25. Ilan yun? Teka lang, mag-calculator tayo. Hindi pwede itong ganito. Napapahiya ako. Yan. Yan. So 25 minus 7.5. 17.5. Okay, may budget pa tayo, guys. We can spend this. We can spend this budget pa within the day. Nagets mo ako? Within the day. So, ibig sabihin, after this trade, uy, panalo tayo, 1:2. Congratulations, guys. Ayan, 1:2, ganyan. Tapos, sabi natin, kukunin din natin tong isa pang trade na ito. Kasi, we already won, so pwede pa tayong kumuha ng trade and within the budget pa. Kasi yung budget natin is nasa 725. Mayroon pa tayong 17.5, di ba? Short position, bang, and long position. So, ilan to? So, this is 21. So, pasok pa to sa budget natin. Ang budget na lang natin ay 17. Nagets mo ako? Nagets mo ako? So, hindi na siya pasok. Out of budget na siya. So, should we take this trade? Siyempre, hindi, di ba? Yun yung natin. Tinanong ko yon, should we take this trade?
hindi dahil doon sa analysis, inano natin siya because wala na tayong budget eh, di ba? Isa yan sa mga crucial parts na kailangan mong ma-attain baga, alam mo yan? Ayun. So, ibig sabihin, di na natin kukunin yan. Kunwari, ganon. So, okay, fine. Sabihin natin, okay na yan, nanalo na tayo eh, di ba? Pero nakakita ka pa ng isa opportunity. Is this trade okay? Sukatin natin. Tignan natin kung papasok. Ilan to? This is 6.5. Ay, malayo. Di ba? Malayong malayo. So, 17.5 minus 6.5. Bang. 11 na lang. Pwede pa tayong kumuha ng isa pang trade, di ba? O, let's say nanalo na naman to. Sabihin na natin ganun. Hindi pa natin alam pala. O, kunwari ito. It's a buy. Ayan. So, kunwari ito. Pwede pa natin kunin to? Pwede natin kunin to 4.5. Nagets mo? Inuubos natin yung budget. Ang tanong, the question is, ubusin ba natin yung budget? yun ang ano doon. Yun ang anuhin natin doon. Uubusin ba natin yung budget? Does the rules, yung rules ba natin will include the uubusin natin yung budget or a win is good na? Di ba? We should define that before we, alam mo yun, before we finalize the plan, di ba? So ngayon siguro para at least ano na yung ano natin, tag dito. Ma-solidify yung ating pag-trade, parang yung madisiplina baga tayo, di ba? Ang gagawin natin, ang masasuggest ko talaga diyan is just to stay one loss. Ayun, one loss. XAU. One loss and one win. Di ba? Yun lang palagi yon. One loss and one win. Regardless of the ano. So, bale parang tong max SL mong to, you can actually go up one more time frame. Di ba? Kasi kung titignan mo, one more, ito sa 5 minutes, mabababa talaga. Di ba? Pero kapag tumaas tayo ng konting time frame, mapapansin mo na yung ating 25 pips, boom. 16 na agad to. Diba? Na-guess nyo ako? Mas malaki yung time frame. Mas malaki yung mga, syempre, mas malaki yung mga placement ng SL mo. Kaya ba yun yung account mo? Yun yung mga questions na dapat mong tinatanong, di ba? Kasi sa M15, let's say na magti-trade ka sa 1 hour, ayan. O so, tignan mo. Yung sa 1 hour, tignan mo kung ano yung mga SLs dito, di ba? Tignan mo ito. Kunwari ito. Ito ang entry niyan, di ba? So, kung papasok ka dito, bang. Tapos ang entry niya. So, that's 29 na agad. Lagpas na agad sa budget natin. Can you gigits nyo yun? Yung time frame na pinagtitradean mo will also depend sa budget mo. Di ba? Alam mo yun? Sa Forex ganun. Sa Forex yung lot kasi, yung lot sizes kasi yung anuhin mo eh. And we are just considering standard lots. Yun yung parang ano doon, 'di ba? Wala kang choice eh. Kung maliit ang budget mo, mas maliit yung mga pwede mong anuhan. Pwede mo hang pasukan na mga trades, 'di ba? Kung malaki yung limit mo, mas okay, mas makakakuha ka ng mga trades sa higher time frame. And alam naman natin lahat that higher time frame signals ay mas quality yan compared sa lower time frame. Ano natin, di ba? So, nakita rin natin sa mga test natin yon na mas quality yon. So, yun yung goal natin, di ba? Yun yung goal natin. Parang, ang gusto natin is, paano tayo, anong time frame ba tayo dapat nagtitrade, di ba? So, kaya yung pag nagtatanong sa akin, what kind of trader ba dapat kung swing, whatever. Wala eh. Walang ganun talaga eh. Walang ganun distinction naman kasi talaga. Alam mo yun? Depende na lang din yun kung saan mo gustong igastos yung budget mo eh. Di ba? Nagets mo ako? Nagets nyo ba yung ano ko? Yung pagko-concept natin ng
nadali na naman SL mo. Hi, maganda po setup nyo. Oy, thank you. Ganda topic today. Oy, thank you. Nuggets? Nuggets nyo, Lodi? Nuggets. Do you get it? Diba? Sir Bads, okay ba Ulim trade? I don't know, Lodi. I don't know Ulim trade. Okay naman siguro. Walang SL eh. Walang tag dito. Walang tawag dito. Wala pang SEC. So, okay pa. Oo naman, kailangan mo lang maayos trading plan and risk management. Ito na nga. Tinuturuan ka na namin. Sinusubukan na nating naturuan kayo ng yung alam mo yung sobrang basic na you will only plan for 20 days. Alam mo yun? Yun naman yung parang ano dun eh. You will only plan for 20 days. Kasi kung hindi mo ikayang iplano yung mas maikling araw, di ba? Di ba? So, paano mo ipaplano yung 10 linggo? Ay, 10 buwan? Ay, 10 quarter, di ba? 10 taon. Alam mo yun? Yun yung kailangan mong magets eh, di ba? Kailangan mong magets na you should start small muna, di ba? And I think planning for 1 month ng trading mo is already small enough, 'di ba? Na at least buong month mo siya susundin and buong month mo rin siya 'di ba? Nagets mo ako? Ayos ba? Ayun. So ayun. Okay. Get chillings. Okay. So, balik na tayo sa ating topic for today. Nasaan na yung aking write-up, Lodi Bells? Tignan natin sa 4 hours. Wala na. Dito pa lang, wala na. Sablay na agad. Di ba? Sablay na agad yung SL mo. Your SLs here, kahit yung pinaka-minimum is 73 na. Bakit ka magti-trade dito? Nuggets mo ako? Ang ginagamit nating strategy is yung super trend 'di ba? And yung gabay nga, 'di ba? Pero hindi kahit anong gawin natin, hindi tayo papasok dito sa time frame na 'to. Nakagets mo ako? Hindi tayo papasok sa time frame na 'to. So ibabagay rin natin yung budget natin sa budget natin, yung time frame na pagtitrade natin. Ibabagay din natin sa entry time frame natin, 'di ba? Nakagets mo ako? Of course, you can do the analysis dito. You can, kung anong bias mo sa daily, anong bias mo sa weekly, whatever, pwede yon. Pero yung you will do the sizing nung mismong trade mo, wala kang choice. Nagdedepende talaga yun sa trades mo. Nagdedepende talaga yun sa budget mo, di ba? Ayun. Okay, so balik na tayo. XAU USD. Alright. Ayan. Okay? Nasaan na yung notes natin? Hala. Ayan. Okay? Nagets nyo na yung concept ng trade size natin. Okay? Now, what should be our projected R&R? Di ba? 3. Projected R&R. Paano natin makukuha tong projected R&R natin? Dito na papasok yung strategy natin. So let's say na ang gagamitin na strategy natin is yung kahapon, which is kanwari ito lang, yung 57 point natin, tapos ang kanyang projected R&R ay 1:2, di ba? So let's say na ito ang gagamitin natin, di ba? Lagi nyong parang tatandaan yun na yun yung unang-una nyong kukunin. Kaya nga lagi kong sinasabi, diba, look for the rates. Diba? Look for the win rates kasi yun talaga yung magmamatter doon. Yun talaga yung magmamatter when you are planning, diba? So, let's say na meron tayong running probability na 57.38% doon sa mga trades natin, and yung mga trades na yon is tested, diba? Tested sa 1:2. Kaya very important na meron ka nung record na yon. Na-guess nyo ako? Meron kang record na di ba? Kasi,
1:2. Kasi magpaplano ka. Wala ka pang gagamiting strategy. Di ba? Iko-compartmentalize mo kasi dapat lahat yon. Yung budget mo, okay na, but you don't have the strategy yet. Na ano nyo yun? That's why we are trying to backtest para at least, yun yung i-evaluate natin. Yun yung i-evaluate natin, yun yung pagde-decide natin na kung okay ba yung gamitin for the next 20 days ng trading days natin, di ba? Nagets nyo? That's why yung mga backtest results natin should always be updated. Di ba? That's why we are journaling because yung journal trades mo can also be your backtest data. Di ba? Yun yung silbi nun. Kapag magpaplano ka, ano yun? Pag maplano ka, bagong backtest? Di ba? Siyempre hindi. You want to parang, nagets nyo ako? Ayun. So, let's say na yun yung gagamitin natin. Gagamitin natin na data. So, 57.38. Let's say na yun yung running. Let's say na yun yung running ano natin. Running win rate, diba? Win rate is 57. Yan, 5%, diba? Kung ito yung gagamitin natin na 57%. Okay. Let's say na ano ang 0.57 ng so we have the projected RR and yung win rate ng strategy na gagamitin natin is around 57 according sa testing natin, di ba? So we also have a projected na gains, di ba? We should have a projected gains because the projected gains will be the limit ng pagtitrade natin, di ba? So let me show you. Ayan. So calculator first. So let's say na 57. So nasaan yung calculator ko? Calculator. Ayan. Let us say that 0.57. Ano ang 0.57 ng 20? Ayan. Times 0.57. 11. Assuming that we will be on the bad side. So ibig sabihin nating 10%, 10 trades, 'di ba? Medyo pessimistic tayo, 'di ba? 10 trades yung pwede nating projected na ikikita according sa testing natin, 'di ba? According sa testing natin. Okay? So ang next mong gagawin is yung 10 trades na yon, ita-times natin sa 10 times 5 times 2 should be 100, 'di ba? 100, okay? Lagay natin 100 muna. 100, pero syempre babawasan natin 'yan ng 10 na panalo, 10 din natalo times 5. So 100 minus minus 50. So ang projected natin is 50 USD ang projected natin for ano? That can happen. That can happen Yun yung natin. So 100 USD account, pwedeng mangyari yun. Pwedeng mangyari talaga yun. Kaso syempre, we will never target that Nagets nyo ako? Hindi natin tatargetin yun. The viable, natin, the parang viable na magiging option natin to alam mo yun, to target is the safety target. And how do you produce a safety value? Diba? You introduce a parang denominator doon. Yung ihahatiin mo siya. Diba? Ganun ka mag-set. So kung ang projected nito is 50 USD, let's say that ang itatarget natin is i-divide natin sa 2. So we have a 50% safety factor doon sa natin. So ibig sabihin, ang safety target natin is 25%. Di ba? 25
USD lang, di ba? Yun yung tatargetin natin. Siyempre, meron tayong limit sa ano natin, meron tayong limit. Gawin natin diyan is pwede na nating ito na yung target natin. Kapag na-achieve natin to, within the month, titigil na tayo, 'di ba? Titigil na tayo sa pagti-trade natin, 'di ba? Ito na yung ating mga thresholds, 'di ba? Alam mo 'yon? Ito na yung thresholds natin. So ang gagawin natin diyan to have a parang limits natin is dahil nga 20 trades tayo, ganyan, 20 trades, 'di ba? So ang magandang gawin diyan is 5 is the threshold ng ano natin, ng trades. Yung 25 can be a win and losing threshold, di ba? So ibig sabihin pala, kapag natatalo ka na ng 5 beses, kasi di ba 25 divided by 5 is 5, di ba? Pag natalo ka na ng 5 times within na magkakasunod, di ba? Or within the, itigil mo na muna to prevent further losses. And you reevaluate, di ba? So that will be the safety divided by the limits, the allowed amount per day. Nagets niyo yung computation na 'yon? Nagigets niyo yung anong 'yon? Nagets niyo ba yung anong 'yon? Yung anong Lodi? Ano ba tong mga si Boy Chamba? Sir Bass, journal po ba kayo? Effective ba? Hindi siya dahil sa effective, required siya. 'Di ba? Kasi isipin mo, anong gagamitin mo for the next cycle ng trading mo kung wala kang data, 'di ba? Nagets mo ko? Hindi siya dahil kailangan mo siya for the strategy 'di ba? Kasi kung meron kang strategy tapos parang wala namang alam mo 'yon, wala kang data, alam mo 'yon? 'Di ba 'yun nga yung diniscuss natin kanina na wala naman tayong data Paano mo malalaman na alam mo 'yon, na pwede nating gamitin 'yon? 'Di ba? Wala tayo nung 57%, 'di ba? Wala tayo nung sa sa link ko lang sa bio for the Discord. Ayun. Wala ka nung 1:2 projected RR, 'di ba? Paano ka uusad dito sa natin, 'di ba? Alam mo 'yon? Paano ka uusad dito sa ating trading plan, 'di ba? Hindi ka nagagawa ng trading plan pag gano'n, 'di ba? Alam mo 'yon? Wala ka na wala, miski yung projected RR and ito actually is importante ito yung number 3 'di ba? Itong 4 and 5, this is the risk management part So depende naman 'yan. Kung gusto mong paubos yung 100 USD, no problem 'yon. Pero kung gusto mo lang ng safety lang, alam mo 'yon? Pwede mo tong gawin, medyo okay ito, 'di ba? Pero kapag hindi ka nag-backtest and hindi ka nag-journal, wala kang data and wala kang pagpaplanuhan. Alam mo 'yun? Parang ang papasok 'di ba sa sa laban na wala kang weapon. Ang alam mo lang 'di ba? Can you give an example ng format? Sa Discord. Sa Discord, magbigay ako ng example ng format. Madali lang naman 'yon. Trade time, kung anong ginamit mo, kung ano yung naiintindihan mo. Ang technique, ang sinabi sa akin noon is kapag yung journal mo is hindi mo na-imagine kung anong ginawa mo yung doon sa doon sa araw na iyon, medyo kulang pa yung data mo. So siguro kung yun yung magiging batayan, kapag magjo-journal ka ng trades, make sure that you have enough data doon sa per trade na yon na may imagine mo ulit kung ano ba yung ginawa mo nung araw na iyon, na mare-recall mo siya, di ba? Ano yan? Wala naman Discord mo, bro. Nandoon po sa link sa bio ko doon sa Messenger. Pabuksan po yung Messenger, di ba? Tapos nandoon get alam mo yan? Na alam mo yung doon? Salamat Sir Buds, noted, di ba? Nagets mo ako? That's the iron.
Ayos ba? That's it. Yun na yun eh. Then after that, after mong maplano, meron ka ng may budget ka na, may strategy ka na, may management ka nang gagamitin, yung tigti 25 nga. So, ibig sabihin, if you reach 25 already, you will stop trading. Diba? Then, if you reach 5 losses in a row, sa month na yon, you will stop trading. Then, you will reevaluate. Diba? That's it. Yun na yun. Yan lang ang kailangan nyo. Ang kailangan mo na lang gawin is doon sa yung strategy sa projected RR and win rate mo is masunod mo, 'di ba? Alam mo 'yon? Na ano yung ano doon? Yung sipat ni Do you get me, guys? May trade ka sa gold, nakalong nga ako sa 2331. Saan maganda mag-TP? Sa moon. Doon maganda mag-TP, Lodi. Sa moon ka mag-TP. Aba, malay ko. Ano bang nasa plano mo, Lodi? Yun naman ang tanong You did, nanalo ka na ba ng more than ng niris mo? Di ba? Yun naman yung tanong palagi dun Nanalo ka na ba nung more than ng niris mo? So, kung okay na, kung ako sa'yo, i-trailing mo na lang siguro. Diba? I-trailing mo na lang, diba? Pag yan nagtanong yung sa TP to the moon, lagot na. Saan yun? TP sa moon. Wala ganun talaga. Malay ko kung ano. Malay ko kung saan ka magtitipi. Kasama din po ba yung time, yung entry ng trades? Kasama lahat yon, yung time, yung yung nood ka bukas. Yun ang panoorin mo kasi maglalagay tayong time filter doon sa EA natin Pero kasama yung time, yung day, 'di ba? Kasama yan lahat dito. Included yan dito sa item number 3. Although, ayan, so hiwalay natin siya. Included yan sa item number 3. Because yan yung strategy mo di ba? Part yon ng strategy mo, di ba? So, included siya dito sa projected RR. 1:2 win rate. Nagets niyo ako? Kasama yon, di ba? Meaning, important talaga journaling. Important yung data. Nagets mo ako? Important yung data kasi wala kang babalikan di ba? Yun yung tawag dito. Yun yung kailangan mong makita kasi paano ka magpo-project, 'di ba? Paano ka magpo-project ng kung wala ka nung data from the journal, 'di ba? Yun yung di ba? Actually, ang sikreto ko diyan is yung 'di ba? Nakakagets ka talaga yun ng mga tao Mas nagigets ng mga tao kapag yung, di ba? Gets nyo? Ay, tingnan muna profit factor bago magturo. Sino ba tong to? Medyo nababastusan ako dito sa taong to Sige, akin ikaw ang ibablock. Ayan. Di ba? Nagets nyo ako? You blocked. Ganun pala yon. Hindi, kanina pa siya nakaka di ba? Get chillings, sirs, moms. Get chillings, sirs and moms. Very nice. Included yung kaso baka balikan to. So, included yung included time, day. Ayun. Wala kasi ito Yun yung wala talaga Yun yung mawawala sa'yo Diba? Saan mo kukunin to? Yung part na to. You have the budget. Diba? Saan mo kukunin tong projected RR. Diba? Wala kang kukuha ng ganun kung wala ka nun data sa, di ba?
recommended website sa pang backtesting. MetaTrader 5 lang kami, Lodi. Ito, MetaTrader 5 is the best for backtesting. Yan talaga ang the best for backtesting. Wala nang tatalo dyan. Kasi tinan mo naman yung report na nilalabas nyo. Diyos ko. Di ba? Tinan mo yung report na nilalabas nyo. Pati day meron. Pati nga kung gusto mo kung nagtitrade ka ng stocks, nandito na rin eh. Yung mismong tawag dito. Yung mismong mga charts na dito ng yung equity, ito ba tawag dito? Yung C plots. Nandito na lahat. Diba? Nagets mo ko? Sobrang sobrang complete na ito na lang talaga ang kailangan mo halos, diba? Ang problema lang dito is hindi ko ma-extract. Yun lang ang problema. May mga ba dyan? may mga tawag dito? Baka may mga dyan. May mga tao dyan na tingin mo na pwedeng diba? Paano ko po i-calculate yung 5%? Paano po i-calculate yung 5% target 1 month? Yung capital mo, so let's say na ganito. Yung capital mo, di ba? Yung capital mo na, ayan. So let's say na 100 USD times 0.05. 5. So 5 USD lang yung target mo per month. Yun ba yung mo, Lodi? Yun ba yung tinatanong mo? Paano i-calculate 5% nung edi 5% ng capital. Mas efficient ang MT5 in terms of infra and reports. Yes. Yun talaga yung bawi. Alam mo yun? Yun talaga, doon talaga nagsha-shine compared sa MT4. Grabe. Ngayon nga, the only reason actually na hindi ko maiwan si MT5, nag-AA na kasi ako. Yung AI naman is pwede naman sa Python kasi yun. And pwede naman yun na gumamit ka ng Python and sa MT5. Magpapasok ka ng trades, ganun. Ang problema, hindi ko maiwan si MT5 because of its backtesting. Wala akong tiwala sa backtesting nung iba. Diba? Wala akong tiwala masyado. Diba? So, medyo nag-off yung aking camera. Wait lang. Alam ko naka-frozen ako, guys. Diba? Pwede. Naka-frozen ako, guys. Wait lang. Wag niyo akong iiwan, guys. Papalit lang ang battery. Papalit lang ang battery, guys. Wait lang, Wag niyo akong iwan. Don't leave me. Ilan to? 5 minutes. Ay, wala pa to. 1 minute lang to. Ayan, nakuha ko na nga Yan na. Okay na. Yun lang. Yan. Gumagalaw ako. Naririnig nyo naman ako nagsasalita, di ba? Ayan. Naririnig nyo ako nagsasalita. Ayan. Malapit na. Ito na. Ito nagpanik. Hindi kasi kailangan kasi palitan yung camera eh. So, kailangan palitan yung ayan. Okay na. Gulat ako eh. Biglang Vector BT boss para sa Python. Oo, okay din yung Vector BT. Actually, pwede nga yun. Kaso, ang problema, kapag naka-Vector BT ka, pwede kasing, ang mangyari doon, hindi kasi nakaka-capture yung, pwede mong gamitin yung kung close ka lang talaga. Nagets mo ako? Kung close prices lang talaga yung ginagamit mo, Vector BT is okay. Ang problema, kapag meron ka ng mga open prices na kailangan na involve. Di ba? Kasi you want to measure din yung mga spreads di ba? Hindi ka pwede makakuha ng ng back-tested spread Yun yung parang kailangan mong doon. And sa Vector kasi hindi mo siya makukuha nagigets mo ko, Lodi? Sayang, maganda sana. Pero
to prove a concept with vector BT, sobrang ganda rin, di ba? May chart na, di ba? May paano na. Pero for applications kasi ng HFT, medyo may pag tick and spread mahirap. Yes, ayun nga, yun. Pag tick and spread, 'di ba? Pag tick and spread medyo lugi. Lugi talaga si Python. Lugi talaga si Python sa MQL5. Yun actually yung parang betahe talaga nun. Lalo na kung MQL MQL guy, 'di ba? Kung algo trader ka, mapapansin mo talaga yun na paano ko i-testing tong ganto? Paano ko ite-testing? Paano mo ite-testing yung touch sa sa Python? Paano mo ite-testing yung touch? Hindi mo ma-testing. Di ba? Paano mo papasukan yung touch? Ganun lang. Yung tipong weak lang, alam mo 'yon? Hindi yun pwede sa Python, di ba? 12 na. Mas maganda data from MT5. Yes. The best. Siguro developer to si TradeWiz. Char lang. Joke lang. Developer to si TradeWiz eh. Malupit to eh. Follow nyo yan. Nagko-content ka na ba, TradeWiz? Dapat nagko-content ka na ng Dapat nagko-content ka na kasi ang mangyayari na sa atin is we will take over the crypto world. Dapat nag-i-start ka na. Dapat nag-i-start ka na, Lodi. Di ba? Oo, pahirapan sa Python. Yes, oo. Kaso ang problema naman, the next dilemma is walang machine learning packages and neural network packages sa MQL5, di ba? Ano yan? Wala naman doon. So, parang yun pa yung kailangan ma-solve. Either way, pwedeng mag-go eh. Kung masosolve ni Python yung mas magandang integration sa MT5 para ma-incorporate yung mga ticks and spreads, okay sana. Kaso, paano pag nauna naman si MQL5 na mag-develop ng AI packages sa kanya, di ba? Ng machine learning packages sa kanya. Di ba? It's an exciting time we live on because nagpapaunahan talaga eh. Di ba? Ito yung parang point ng tech na kailangan gumalaw ng mga devs. Kailangan gumalaw ng mga para, di ba? Anyway. Ayun. Parati overfit din minsan. Kaso biglaan nagpi-flip ang market. Parati nag-o-offer fit din minsan. Okay lang naman yan. Kapag trading naman, Lodi, if you're overfitting, okay lang. Kasi, ang considered lang naman as overfitted sa is yung mga walang risk management. Those are overfitted results, di ba? Pero kapag ang results mo naman is with a good generalization, meaning parang hindi naman siya yung kanwari ang ginamit mo na indicator or concept is yung hindi naman siya yung parang nag-a-adjust every time, di ba? Yung nag-a-adjust every time. Okay lang 'yun. Hindi yun overfitted, di ba? Or kung ang sinasabi mong overfitted is yung sa ML, sa machine learning, di ba? Mas maganda kung ML ang MT5. Kung magkakaroon ng ML yung MT5, that's the best. That's why, kung papansin niyo, every AI, quote-unquote AI, lahat ng AI kapag sinabi ng MT5, medyo mag-question ka na. Alam mo yun? So, kaya nga very critical din ako sa pag-naming nung ganun eh. Sabi ko, hindi ganun. Sabi nila parang ang grammar Nazi ko daw kapag yung, hindi naman yan. Nagmamatter ba yan? Yes, it matters sa akin kasi paano mo naman i-distinguish, di ba? Ibang art ang di ba? Ibang art ang data science, ibang art din ng expert advisor development, di ba? So, ayun. Anyway, scikit-learn okay na. Ay, oo nga daw. Oo, parang narinig ko nga yung yan. Scikit-learn. Ang magandang malipat dyan is Torch. Para at least Torch
Torch. Kahit torch lang, okay na. kahit torch lang, okay na. Kahit torch lang, okay na. PyTorch, no? PyTorch na MQL Torch, na? The best yun. Ayos yun, Lodi. Yun ang the best na pwedeng na maano niya. Konting changes, kamot ulo. Pahirapan. Oo, yun nga. Kung tignan mo naman tignan mo naman how MQL5 evolved throughout the years, di ba? Ito yung huli nating ginawang EA, di ba? So, ito is yung gagawin natin bukas, di ba? So, follow kayo bukas. Ayan. Tignan mo naman to. Tignan mo naman kung gaano kadali na gumawa ng EA ngayon. Flowchart na lang. Di ba? Dapat may block programming na rin si Python eh. Di ba? Kahit yung dedicated lang siya for trading or whatever. Di ba? Mas madali sanang i-incorporate sa mang-inganyo ng mga traders na mag-aral kung ganito lang din yung gagamitin eh. Di ba? Nagets nyo? Sobrang dali sana mang-inganyo. Alam mo yun? Sobrang daling di ba? Ay, nako. Madali na. Yes, sobrang dali na. Sobrang dali na kapag ganyan yung nangyari. Di ba? So, madali na. Kung may mga questions. Akala ko naputulan ako internet. Di naman, Lodi. Learning po kasi about risk management para may rules ako na susundin sa trading ko. I-review nga natin. So, ito ang parang i-review natin, guys. Ito. So, siguro ito na yung parang huli kong point for the day. Point for the day? So, there's 3 things na kailangan mong i-establish, di ba? You need the budgeting and the sizing. Okay? Ayan. And ayan. Okay? So, we have 3 factors na kailangan mong anuhan. So, this one is yung general na budget. So, okay? Fund. Di ba? Size. Ayan. Okay? So, ito yan. So, very typical naman yan sa isang trading plan. Nasa isang box yan, di ba? So, ito yung iisipin mo muna. Okay? Ayan. Then, of course, after that is the strategy. Yeah? Here is the strategy. Okay? Then, of course, yung strategy na gets nyo na kanina, the threshold. The risk management, di ba? Actually, lahat kasi ito is risk management, di ba? So, dito is the thresholds. Okay? So, ito na lang yung parang kailangan nating matandaan for today. So, whenever you're creating a trading plan, think of the budget, the fund, and the size of the trades. That's 1 box. Diba? So, 1 box about sa pera, about sa taya, lahat yan nasa isang box. Get that through your head. Get that through your head. Get that Then the strategy, ayun, ano ang gagamitin mo? This will come from your journaling. This will come from your back-tested, di ba? Wala pong forward testing. Kalokohan po yun. Wag po kayo nagpo-forward testing. Ang forward testing is being used lang para at least kung makikita mo, kung may ispatan mo ba talaga yung strategy. Pero the rest, kung gagamitin mo yon as the basis nung RR mo yun, kalokohan yun. And number 3 is the thresholds. Hanggang saan ka lang pag panalo ka at hanggang saan ka lang kapag talo ka. Diba? These are just the 3 things na kailangan mong tandaan when you are creating a trading plan. Diba? So, mas dadali siya kasi at least compartmentalize na yung pag-iisip mo. Hindi yung isang buong iisipin mo agad, diba? Sabihin mo, kailangan kong maging profitable. What are the steps of being profitable, diba? Anong time frame nung, alam mo yan? Ayun yung natin. Okay? Nagets nyo ba to? Nagets nyo tong natin? Nagets nyo tong ating 3 boxes of success
Di ba? The 3 boxes of success for our from the top ang puta. Kalokohan mo. Loko-loko to si. Wala na. You're late. You're late. And dahil dyan mag-push up ka. Dahil dyan mag-push up ka ng 20. Oy, salamat Lodi ha. Salamat sa pagtambay ha. Kwek. I hope na dumami ang katulad mo na knowledgeable about sa mga ganyan, no? So, I hope na wag ka namang magpaulan ka, baka dumami ka. Uy, si Gabay to ah. Oy, ako nga yun. Ako yun si Gab-AI. Hello. By the way, yung Gab-AI is now available sa ating Discord. So, if you want to get the Gabay, punta lang kayo sa aming sa link ko sa bio. Tapos i-require lang naman kayo doon mag-subscribe and mag-subscribe sa YouTube and sa TikTok ko. So yun lang yung requirement. Tapos pwede nyo nang gamitin tong gabay natin. So ayun. Although ito siya. And of course, marami pa naman magiging improvements to in the future. Kasi syempre I am trying to kayo kasi gold pa lang ang available di ba? Gusto ko sanang perfectin yung gold bago i-apply sana sa lahat, di ba? And ayun lang naman yung mangyayari doon. So, ayan. So just go to the link sa bio ko, tapos select nyo lang yung get gabay doon, di ba? May get gabay doon, di ba? Tapos dadalhin kayo nun sa isang sequence that will check if naka-subscribe kayo sa akin at hindi. Screenshots lang yon, no worries yun, di ba? No IBs, walang ganon. Wala akong ipapaklik na IB sa inyo, walang kahit ang ganon. And if I do, sasabihin ko naman agad yun di ba? Na mayroong IB involved, na may referral link involved. So, ito wala. Ano lang, YouTube and TikTok lang, di ba? Ayos ba yan? Is that good? Is that good? No, of course not. Ew! My God, charot lang. Of course not, man. Martin Gale grid lang yun. Ano ba? Nagaling. Kadire. Martin Gale grid lang yun, Lodi. Wala lang naman yun Di ba? Ang labo nun, Nasabi natural magsusurvive yun pakaliit ng kita Kasi ang pakaliit ng ng taya, di ba? Tapos napakalaking account. Diyos ko. Ganun lang naman talaga ang Martin Gale Di ba? Ganun lang naman talaga. Yung palakihan lang naman ng account yun Ang labo din no? Anyway. Ganun talaga. Yan, si Quantum Trader, kaaway niya yun. Inaaway niya palagi yun Di ba inaaway mo palagi yun, Quantum Trader? Nakita kita isang beses Nakikipagsagutan ka dun sa Kasi kukumpara niyo, Diyos ko po, Martin Gale EA lang yung kahit sino pwedeng gumawa nun. Kahit hindi marunong mag-trade, makakagawa nun Diyos ko po. Alam mo yun? Kahit sino pwedeng gumawa nun Pwede mo ipa-project sa high school yun Diyos ko po naman. Nakakainis. Alam mo yun? Gusto mo igawa kita. Ayan, gusto mo igawa ka ng Martin Gale na grid, tapos labanan mo na lang. Diba? Ay, naku. Grabe yun. Grabe yung yun. Pero lang naman yun. Typical Martin Gale lang naman yun, Lodi. Wala namang doon. Syempre, ima-market yun as ganun. Pero, Martin Gale lang yun na maliit ang multiplier. Yun lang yun. Tapos, ayun. Diba? Tapos, ang malupit pa nga doon, yung isa, ng backtest, hindi naman alam basahin. Char lang. Joke lang. Tama na nga. Wag tayo. Masyado nang umaano yung bibig ko Masyado nang nagiging mapanglait Di ba? Bawal, kailangan tayo. Yung tipong hindi tayo ganun, di ba? Iba tayo Iba tayong breed of iba tayong breed of traders, 'di ba? Hindi tayo nangaaway, 'di ba? Iba tayo.
Mabait tayo. Hindi, because you have the power. Hindi, kasi, ganun kasi yung parang iniisip ko palagi, di ba? You have, lalo na din sa mga students ko, you have the power to create EAs. You have the power to create EAs na, Lodi. Alam mo yan? We have the power to test those things, di ba? Hindi na tayo yung tipong gets mo ako? Hindi na tayo yung parang yung ma-amaze pa. We have the power. And of course, great power, diba? Great power comes with great responsibilities. Diba? Nagets niyo ako? Yun lang yun. Yun lang yun, Lodi. So always be nice because you already are more powerful. More powerful. Pajay sa link ko lang sa bio, 'di ba? Nandoon lahat 'yon. You can enroll sa course for if you want to learn how to algo trade or learn how to make EAs. You can join the Discord to view this gabay, and of course if you want to just chat sa amin, you can go sa ayun, 'di ba? Auto-subscribe na agad sa Gab-Dash. Ikaw yung nagsabi ng gulat ka ko pinaano mo pa ako magkaipareho. Hindi ganun talaga. Anyway guys, maraming salamat maraming salamat sa pagsama sa akin. Kanahon ng tagtuyot. Link lang sa bio. Everything you need to know is in the bio. Okay? Sa bio sa TikTok. Tinutupok ng mukmok. Hey! Maraming salamat guys. Pag-usapan ay may napala isa ko sa kasama din na pwede mawala pa. Kitang kita sa karir ko sa ramdel. Susulitin ko na bago mawala to.